May isinuko po, guys! Meron pong isinuko. Lima, ano yung isinuko? May isinuko, guys. Itong si Kibuloy. Actually, guys, ngayon pa nga lang tayo ulit nagkaroon ng update kay Kibuloy. Pero ito, guys, ito yung balita. Na itong si Kibuloy, kasabay po guys ng paglagay ng 2 batalyon po ng ating gobyerno dyan sa Davao, abay itong si Kibuloy biglang nangatog ang itlog. Ano yung nangyari? Isinuko niya po guys ang kanyang mga baril. Yung 21 na piraso ng kanyang baril, isinuko niya po. Talaga, the design is very religious na. No, kadamo san baril. Nung una, may sinuko din siyang baril eh. If I'm not mistaken, 19. Correct me if I'm wrong, guys, yung una niyang baril na isinuko, 'di ba? Nung nakaraang buwan, meron siyang isinuko, and then ngayon, meron din siyang isinuko, which is 21 nga na baril, kasabay po guys ng ng pagdating ng PNP SAF diyan sa Davao. For sure, meron ng timbre diyan sa kanila na mukhang itong si Kibuloy ay naaamoy. So, ganito kasi guys yung analysis ko feeling ko lang naman, gustong ipahiwatig ni Kibuloy na ayaw niya ng gulo. Parang ganun eh. Ayaw niya ng gulo, kaya ayaw niyang magtagak ang dugo. In short, ayaw niya ng gulo, ganun na nga. So, parang gusto niyang ipahiwatig, ayaw niya ng gulo, kaya isinuko niya ang kanyang bandera, which is yung kanyang mga baril. Yun yung gusto niyang iparating na message sa atin. Parang ganun eh, ganun yung analysis ko. Kayo mga minamahal, ano yung analysis ninyo? Kasi para sa akin, kung magmamatigas itong si Kibuloy, yung tataasan niya yung pride niya, hindi magsusuko ng mga baril yan. Kasi mantakin nyo, hindi nga siya sumusuko, di ba? Buti pa yung baril, isinuko, pero siya hindi. Pero syempre, kung sakaling i-raid itong si Kibuloy, kasi wala na silang hawak ng mga bata-bata dyan sa Davao eh. Kasi pinalitan na ng 2 batalyon na ipinadala ng gobyerno. Kung sakaling magkalitsehan na at ma-raid sila, possibly na parang peacefully silang susuko. Parang inaantay lang, ginagalit talaga nila yung gobyerno eh, no? Na sila talaga mismo yung halughugin sa kanilang pamamahay, yung tipong hindi marunong sumunod sa batas, yung gusto nila pa sila eh, yung sinasantong pakpakan, di ba? Yung pinapalo pa sa puwet, pak. Diba gusto nila yung ginaganon sila kaysa yung sumuko na lang ng matiwasay. Wala eh, yan yung trip ni Kibuloy sa buhay. At mayroon din akong isang napansin guys. Ewan ko kung napansin nyo din to pwede ba yun? You are a religious person ka, tapos ang dami mong baril. Nagtataka lang ako kasi Kingdom Nation, tapos ang daming baril. Una, 19, tapos pangalawa, 21. Ano yung meaning nun? Kasi wala naman siyang sinabi na, mahilig siya sa baril, hobby niya yung baril, diba? Wala na siyang sinabing ganun. So, wala sa akin kalinawan kung collector ba siya ng mga baril. Yun lang yung pinagtataka ko dito kasi you are a Kingdom Nation kayo, tapos dami mong baril. Like, anong gagawin mo dyan? Diba? Parang, sanay ka bang pumatay? Yung parang ganun lang naman yung naiisip ko. At saka, son of God ka. Lagi mo sinasabi, you are the truth and life. You are the only way. O, only way ka daw, pero bakit parang natatakot ka sa mga tao? Parang naka-bulletproof ka na, parang ganun ba? Diba, naka-ready ka na, daming baril eh. Yun guys, yun lang yung pinagtataka ko. So ngayon, ito yung video, panoodin natin muna. Yung balita eh. 21 baril ang isinuko ng kampo ni Barangay Captain Crescente Enteng Canada sa Criminal Investigation and Detection Group 11 bandang umaga nitong Sabado, May 25. Kabilang narito ang handguns, rifles at mga shotgun. Si Crescente Canada ang isa sa kapwa-akusado ng religious group leader na si Apollo Kibuloy sa kasong human trafficking at child abuse. Sa isang mensahe na ipinost sa social media, sinabi ni Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, ipinatago ng kanyang kliyente na isang gun sports collector ang mga naturang baril sa mga otoridad. Ito'y bilang pagpapakita na wala siyang intensyon na gamitin ito
upang protektahan si Kibuloy laban sa mga otoridad. Noong May 2, 5 baril din ang isinuko ng kampo ni Kibuloy sa mga pulis. Bukod sa 19, meron pa din palang 5. And ito ngayon, 21. Ang daming baril, no? So, feeling ko hindi naman nata nagsisinungaling yung attorney ni Kibuloy. Just to be fair lang, guys, kasi ako hindi naman ako bayad ni Kibuloy eh. Hindi din naman ako bayad ng administrasyong to. Just to be fair and balance, siguro kapag nagkalitsihan na, kasi wala na silang magagawa eh. Huhulihin talaga yung si Kibuloy. Wala na silang magagawa. Preparation na yan dyan, yung PNP staff dyan sa Davao. So ngayon na nilagyan, feeling ko, ang gusto nilang ipahiwatig na kahit hulihin nyo kami, parang ganon, hindi kami manlalaban, parang peacefully na susuko kami. Pero itong si Kibuloy, gusto niya yung gobyerno mismo ang humuli sa kanya, pinapahirapan niya pa, natuntunin siya, diba? Hindi ba naman lokaret itong si Kibuloy. So yun po guys yung yung napansin ko at analyzation ko. Ako sariling analyzation ko lang to. Pwede kayong magbigay ng ng analysis nyo. Kasi pwedeng ganun eh. Or else, mayroon silang isusuko na mga baril, sabi na lang natin, madami silang isinuko, pero we do not know kung ano at hanggang saan yung kayang gawin ni Kibuloy. Diba, hindi natin alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Kasi syempre, meron niyang mga protector from local government, sa mga distrito, pataas. Merong mga connection yan. And alam naman natin yan. Siguro, maybe, pwede nilang ipalabas na hindi sila manlalaban, pero pag nagkaroon ng gurguran na, ay baka maglagatak ang dugo sa diba? Tumagaktak yung dugo sa kalye, mga ganon. Pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Give the benefit of the doubt. Ganun tayo, guys. Hindi ko naman sa totally hinuhusgan si Kibuloy, pero ito lang yung masasabi ko, kung wala kang kasalanan, bakit takot kang harapin yung mga ipinupukol sa'yo? Kasi minsan, ang hindi mo pagdalo, nangangahulugang oo. Diba? Comment kayo, guys. Tama ba si Mima? Diba minsan yung hindi niya pagdalo, yung pagtahimik niya sa issue, parang ibig sabihin nun, yes. So, yung mga accusation sa'yo, totoo ba? Diba? Actually, si Risa Ontiveros lang pala yung magpapatalbog sa alindog mo. Diba? Siyempre yung kasalanan, pinagbabayaran yan. Iba dumating ang karma, guys. Iba talaga dumating ang karma. Kaya hanggat nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti. Lalo na religious leader ka, nakakahiya pa naman, tagapangaral ka ng Diyos, tapos ang ginagawa mo, chumuchurba bells ka ng minor. Diba? Tapos, pinapahirapan mo yung mga mga naniniwala sa'yo. Kailangan magbigay. Walang masama guys kung magbigay ng mga percent. Ang problema kasi dito, parang lahat na lang ng kinikita dapat ibigay sa Kingdom of Jesus Christ. Diba? Parang pangit naman ang ganun. Pero, sasabihin ko sa inyo, gusto nating marinig pa din yung side ni Kibuloy. Hindi nga siya nagsasalita, paano natin malalaman na totoo? Kasi kung wala namang kasalanan, hindi ka matatakot kahit saan ka dalhin kung nagsasabi ka ng totoo. Diba? Buti pa nga si Maricel Soriano, umatid eh. Ikaw. Diba? Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.